Wala pang laman yung tiyan mo, Paeng. Baka naman pati ikaw makumpine. Alam mo, Chang, kanina pinagmamasdan mo si Rita. Parang nakita ko na yung buhay namin eh. Yung mga lugar na pupunta namin, yung mga banding na gagawin namin. Nakakala ko talaga na magiging maayos na yung lahat. Kaya nga hindi ko maintindihan. Bakit pa nangyayari to? Lahat ng bagay nangyayari ng may dahilan. Ano po yung dahilan para masaktan yung babae mahal ko, Chang? Baka eto na yung paraan ng Diyos para sabihin na hindi dapat matuloy yung kasal niyo. Eh, hindi ka naman kasi naging totoo kay Rita eh. Baka ito na rin yung pagkakataon para maitama mo lahat ng mga pagkakamali mo. Ha? Mga bata, bibili muna ako ng gamot. Sumama na kayo sa akin. Hatid ko na kayo sa bahay. Hindi na po, Kuya Paeng. Maghihintay na lang po kami dito hanggang sa magising si Rita. Rambo, gabi na. Wala naman kayo matutulugan dito. Tingnan mo kung nasan kayo. Tayo na, babalitaan ko na lang kayo. Ayos lang po kami dito, Kuya. Tsaka kapag umuwi po kami, hindi ka naman din po kayo makakatulog eh. Iisipin pa rin po namin yung kalagayan po ni Rita. Bakit ba ayaw niyo makinig sa akin? Tingnan niyo na kung nasan kayo. Nakaharang pa kayo sa daan. Hindi na katubulong pagbabantay niyo para gumaling ang nairita ninyo. Isipin ninyo, isang maghapon na lumipas, hindi pa rin nag-iibang kondisyon niya. Huwag na kayong umasa, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanya. Really, huwag ka na umiyak. Really, sorry. Pasensya na. Nabibigla rin naman ako eh. Truly best bang in-stroke mo, Kuya Paeng? Hopeless na ba si Rita? Hindi ko nga alam eh. Sa totoo lang, naguguluhan lang rin ako. Natakot rin naman ako eh. Gusto ko lang mangyari. Gusto ko lang maging handa tayo sa kahit anumang posibilidad. Rambo. Sir, kailangan na po namin yung mga gamot. Sige po. Ganito na lang. Bibili na ako. Bibili ako ng gamot. Dito lang kayo. Babalikan ko na lang kayo mamaya.